Kabanata 871. Dahil sa galit na nagpakawala si Quentin, nagpadala ng isang malakas na suntok na may espiritual na enerhiya kay Jerome. Napuno ng pang-aalipuste si Jerome nang ibinaton niya ang sarili niyang suntok para salubungin ang pag-atake. Gayunpaman, ang atake ni Quentin ay isang pagkukunwari. Sa kalagitnaan, lumipat siya at nagpadala ng isang sipa na may espiritual na enerhiya papunta kay Jerome. Natigilan si Jerome sa biglaang paggalaw. Pagkatapos ay mabilis siyang tumabi, muntik na niyang hindi maiwasan ang atake. Bagamat sumable ang sipa, halatang inis si Jerome. Agad siyang naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Hindi na nakasabay si Quentin at mabilis siyang nataman sa bituka, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Hindi pa tapos si Jerome. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinundan niya ang isang sipa na puno ng espiritual na enerhiya sa tuhod ni Quentin. Umalangaw ang nakakasakit na tunog ng pagkabasag ng buto habang si Quentin ay nagpakawala ng matinding hiyaw ng paghihirap. Galit na sigaw ni Stephanie, hindi ba dapat friendly na sparring match ito? Sumosobra ka na. Ngumisi si Jerome. Pasensya na, hindi ko napansin na napakahina niya. Halos wala akong ginawa, at bagsak na siya agad. Nakakadismaya. Kalokohan ang Skyla Academy. Nagpapadala kayo ng mga mahihina kahit isa itong labanan sa pagitan ng mga henyo. Tawa ng tawa si Elliot at sinabing, 11 Jerome, siguro yung mga mahihinang yan ang mga tinatawag na henyo ng academy nila. Naiwang tulala si Stephanie, namumula sa pagkadismaya. Wala siyang ibang gusto kundi turuan ng leksyon si Elliot, ngunit alam niyang hindi sapat ang lakas niya. Hindi pa tapos si Jerome. Hindi na nakapagpigil pa si Ramiro, kaya naglakad siya patungo sa ring at sinabing may determinasyon, lalabanan kita. Ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng isang 2-star demigod, at tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Isa pang walang pakialam sa buhay niya. Sige. Pagbibigyan kita, sabi ni Jerome na may panunuya. Sa sandaling magsimula ang laban, pinakawalan ni Ramiro ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na ginawa ang kanyang espiritual na enerhiya na bumugso patungo kay Jerome. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerome. Inihatid niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang lumikhaing isang kalasag na walang kahirap-hirap na hamarang sa mga pag-atake ni Ramiro. Sinubukan ni Ramiro na maghanap ng pagbubukas, ngunit ang karanasan sa pakikipaglaban ni Jerome ay hindi nag-iwan sa kanya ng pagkakataon. Nang samantalahin ang sandali, tinamaan ni Jerome ang balikat ni Ramiro ng isang malakas na suntok, pagkatapos ay kumamaw sa kanyang tiyan na parang agila. Napasigaw si Ramiro sa sakit habang nabasag ang kanyang espiritual na depensa, na nag-iwan ng ilang madugong sugat sa kanyang tiyan. Dahil sa gulat at galit, mabilis na napaatras si Ramiro. Matapos magpakawala ng tawa, mabilis na tumakbo si Jerome patungo kay Ramiro at sinampal ang mukha nito. Umalangaw ang tunog ng sampal habang umiikot si Ramiro sa hangin bago bumagsak sa lupa, at nawalan ng malay. Ang mga estudyante mula sa Skyla Academy ay kinilabutan sa eksena. Sumugod sila para tingnan siya at nakahinga ng maluwag nang mapagtantong nahimatay lang siya. Lumubog ang kay-abangan ni Jerome. So, ito ba ang expert mula sa academy nyo? Walang kwenta. Hindi man lang ako pinagpawisan, at bagsak na siya. Hindi lang yun, nagpapatay-patayan pa siya. Nakakahiya. Ang mga tao mula sa 3 malalaking sekta ay humagalpak sa tawa, habang ang mga estudyante mula sa Skyla Academy ay napahiya ng hindi masabi. Halatang nag-e-enjoy si Jerome kaya't nagpatuloy siya sa pag-uuyam, sino ang susunod? Kung wala sa inyo ang may pagkana nito, baka sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Masyadong hassle ang labanan kayo ng isa-isa. Galit na galit si Stephanie. Oo, nanalo ka, pero kailangan mo ba talagang ipahiya ang mga tao ng ganito? Kung ayaw mo, ikaw mismo ang lumaban sa akin, panunuya ni Jerome. Nalaglag ang diwa ni Stephanie. Isa lang siyang Peak Divine Grandmaster, kaya maaaring matalo siya sa isang galaw kung magpasya siyang labanan siya. Patuloy ang panunuya ni Jerome, sasabihin ko sayo. Total napakabata mo pa, bababaan ko ang lakas ko para pantayan ang level mo, at lalaban ako gamit lang ng isang kamay. Ano sa tingin mo? Kabanata 872.
pinigilan ni Jerome ang kanyang kapangyarihan at sadyang inilipat ang isang kamay sa kanyang likuran. Sa pagkakataong iyon, pilyong ngisi ang suot niya. Naisip niya sa kanyang sarili, itong babaeng ito ay medyo maganda. Magpapanggap akong dehado, pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon upang makalapit ng kaunti. Nagsimula ang laban, at si Stephanie ay lumabas ng todo. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumakas sa paligid niya at patuloy na bumagsak patungo kay Jerome. Gayunpaman, madali niyang naiwasan ang mga hampas nito, tumabi ng hindi pinagpapawisan. Nagulat si Stephanie. Kahit halatang nagpipigil si Jerome, lampas pa rin sa inaasahan niya ang bilis at leksi nito. Mas pinagtuunan niya ng pansin, ibinabahagi ang bawat onsa ng kapangyarihan niya sa susunod niyang galaw. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang espesyal na pamamaraan. Habang hinarap ni Jerome ang mga pag-atake ni Stephanie, patuloy siyang naghahanap ng bukas. Di nagtagal, nagkunwari siyang mahina, na inaakit si Stephanie na kunin ang pagkakataon. Nang makita ang kanyang pagkakataon, inipon ni Stephanie ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad at sinugod si Jerome. Gayunpaman, ito mismo ang pinlano ni Jerome. Nang makalapit si Stephanie, iniabot ni Jerome ang isa niyang kamay. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad habang nilalayon niyang hawakan ang pisngi nito. Nang maramdaman ni Stephanie ang kanyang layunin, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang umiwas sa kanya, ngunit napakabagal niya. Ang kamay ni Jerome ay bahagya na nakadikit sa kanyang mukha, at bagamat hindi siya nito direktang hinawakan, ang espiritual na enerhiya na nagmumula sa kanyang palad ay nagpahiya sa kanya. Galit na galit, ang mga mata ni Stephanie ay kumikislap sa determinasyon, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay biglang lumakas. Buong lakas, ibinaba niya ang kanyang palad at sinampal ng malakas si Jerome ng isang malakas na sampal. Hindi inaasahan ni Jerome na ganoon kabanggas ang magiging reaksyon ni Stephanie, at hindi siya nakaiwas sa oras. Ang lakas ng kanyang sampal ay napuno ng espiritual na enerhiya, na nagpainit sa kanyang pisngi. Dala rin ng sampal na ito ang lahat ng galit at kahihiyan niya. Galit na galit, naging malisyoso ang ekspresyon ni Jerome. Ikaw bata ka, bakit mo ako sinampal? Ang galit na sigaw ni Jerome ay umalangaw sa buong lugar habang ang isang napakalaking alon ng espiritual na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan, na bumagsak sa paligid na parang isang marahas na bagyo. Hindi na nakayanan ni Stephanie. Ang kanyang katawan ay pinalipad pa atras, matigas na bumagsak sa lupa. Walang utang na loob. Nginisya ni Jerome si Stephanie na nakahandusay sa lupa. Bagaman bahagyang naiinis, ipinakita ang kanyang paghamak habang binabaliwala ang kanyang pagsisikap. Nagmamadaling lumapit ang mga taga-Skyla Academy para tulungang makatayo si Stephanie. Napakaputla ng kanyang mukha, at may bakas ng dugo na tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang kanyang espiritual na enerhiya ay ganap na naubos. Habang nakatingin sila sa kanya, nakaramdam sila ng galit at pagkadismaya. Gayunpaman, ang tatlong pangunahing sekta ay nakatayo, natutuwa sa kanilang kasawian. Galit na galit si Sebastian nang makita niya ang injured state ni Stephanie. Namumula ang kanyang mga mata, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Humakbang siya pasulong, handang pumasok at turuan ng leksyon si Jerome. Kahit si Mr. Ramiro ay natalo. Kung pupunta ka ngayon, ipapahiya mo lang ang sarili mo. Bumalik ka. Saway ng mga taga-Skyla Academy. Sinubukan ni Roman na mga tuwiran sa kanya. Sebastian, wala kang laban sa kanya. Bumalik ka dito. Si Sebastian ay hindi nakikinig sa sinuman. Determinado siyang lumaban, humakbang pa rin siya. Dahil sa ayaw niyang ipakita ang sobrang lakas, pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan sa antas ng isang one-star demigod. Ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay nagsimulang umikot ng marahas habang ang aktibo at passive na enerhiya ay nakapalibot sa kanya, na bumubuo ng isang makinang na aura. Sa sandaling iyon, puno ng determinasyon at galit ang kanyang mga mata habang dahan-daang naglakad patungo kay Jerome. Naglakas loob kang saktan si MS Branch. Ngayon, magbabayad ka. Galit na sigaw ni Sebastian. Nang makitang ganito ang kinikilos ni Sebastian, medyo nabahala si Jerome.
Bagamat naramdaman niya ang malakas na espiritual na enerhiya na nagmumula kay Sebastian, hindi pa rin siya nababahala. Bata, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Panunuya ni Jerome. Walang sinabi si Sebastian. Lumalabo ang kanyang anyo habang mabilis siyang gumagalaw, sa isang iglap ay lumitaw sa harap ni Jerome. Ibinato niya ang isang suntok na pinasukan ng matinding espiritual na enerhiya kay Jerome. Nagmamadaling depensa ni Jerome sa sarili. Sa kanyang pagkabigla, ang kanyang espiritual na enerhiya ay gumuho bago ang kapangyarihan ng aktibo at passive na enerhiya ni Sebastian. Ang pag-atake ni Sebastian ay tumagos sa kanyang mga depensa na parang wala lang. Kabanata 873. Ang mga suntok ni Sebastian ay pumasok na parang isang malakas na bagyo, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Napaatras si Jerome nang halos hindi na niya maitayo ang kanyang paa. Siya ay bagbog at pagod. Anong? Imposible to. Ang spiritual energy mo. Nauutol na sabi ni Jerome habang nakatitig kay Sebastian ng may takot. Hindi na binigyan ni Sebastian ng sandaling huminga si Jerome. Hinawakan niya ang braso ni Jerome at pinilipat ito ng husto. Sa isang nakakasukang crack, nabali niya ang kanyang braso. Bago pa man makapag-react si Jerome, naghatid ng mabilis na sipa si Sebastian sa kanyang binti, na agad itong nabali. Tumagos sa hangin ang sigaw ni Jerome, nakahawig ng tunog ng kinatay na hayop. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas at kalupit si Sebastian. Hayop ka. Hindi kita hahayaang makawala dito. Sigaw ni Jerome habang nakahiga sa lupa, galit na nakatingin kay Sebastian. Tanga. Ngumisi si Sebastian habang humakbang pasulong, na naghatid ng isang matunog na sampal sa mukha ni Jerome. Madiin niyang idiniin ang paa sa ulo ni Jerome, at itinulak ito sa lupa. Natahimik ang karamihan sa isang iglap. Napakatahimik at may narinig kang nahulog na karayom. Nakamulat ang mga mata ng bawat nanonood sa gulat dahil hindi nila maintindihan ang kanilang nasasaksihan. Hindi may kakaila ang kapangyarihan ni Jerome. Alam ng lahat na kahit si Ramiro, ang nangungunang estudyante ng akademya, ay hindi makalaban sa kanya. Gayunpaman, siya ay napahiya at natalo ni Sebastian ng napakadali. Paano ito naging posible? Laking gulat din ni Stephanie. Noon pa man ay alam niyang mabigat ang kasama ni Sebastian, ngunit hindi niya akalain na si Sebastian mismo ay ganito kalakas. Ang tanging tao na tila hindi nagulat ay si Elliot. Kung tutuusin, personal niyang nasaksihan ang pagdurog ni Sebastian kay Theodore, ang senior nila sa Lacuna sect. Hindi na siya nagabalang balon si Jerome, dahil lang sa matagal na itong may sama ng loob sa kanya. Ikaw bata ka. Bakit sinaktan mo siya ng ganito? Papatayin kita. Biglang nagalit si Zeke na saglit na nanigas sa gulat. Habang hinahampas niya ang mesa, biglang tumaas ang aura niya. Masyadong mapang-api at nakakatakot ang kanyang aura kaya nahihirapang huminga ang sinuman. Ngumiti lang si Sebastian. Isang pinnacle demigod. Walang kwenta. Kung maglalakas loob si Zeke na gumawa ng hakbang, hindi magdadalawang isip si Sebastian na patayin siya. Nagsimulang maglakad si Zeke papunta kay Sebastian, at sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang presensya niya, parang pinipiga ang hangin palabas ng kwarto. Ang bigat ng kanyang aura ay nakadiin sa lahat, na nahihirapang huminga. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Sebastian. Nakatayo siya doon, walang pakialam, na para bang ang banta ni Zeke ay walang iba kundi isang hanging dumadaan. Mr. Zeke, sa tingin mo ba wala ako dito? 11. Akmang kikilos na si Zeke, tumayo si Enrique. Ang kanyang kapangyarihan ay dumaloy sa silid, na hindi gaanong mahalaga ang ipinakita ni Zeke kanina. Parang isang bagyo na biglang gamulong, ang kapaligiran ay sinisingil ng isang enerhiya na kumaluskos sa hangin. Matalim ang tingin ni Enrique, matalim na parang talam, nangangahas na hamanin siya ng sinuman. Tahimik siyang nakatayo doon at ang kanyang presensya lamang ang humihingi ng paggalang. Natigilan ang lahat, ang kaninang pagkagulat ay napalitan ng pagkamangha. Maging si Zeke, na kanina lang puno ng galit, ay naramdaman ang pagbabago at mabilis na binawi ang kanyang pagsalakay. Mr. Styles, simpleng paligsahan lang sana ito. Nanalo si Sebastian, pero sumusobra na siya. Hindi lang niya binugbog ang alagad ko, pinahiya pa niya.
Ang pagtapak sa mukha niya ay hindi lang personal na insulto kundi isang kahihiyan sa lahat ng Lacuna sect. Kahit bilang din, hindi mo maaaring hayaang palampasin ito ng walang paliwanag. Galit na sabi ni Zeke. Kabanata 874. Matalim ang mga mata ni Sebastian, hindi natitinag habang nakatitig kay Zeke na walang bahid ng takot. Malakas na sabi niya, Mr. Zeke, anong ibig sabihin nito? Sa isang kompetisyon, umaasa ang lahat sa kakayahan nila. Kapag natalo ka, tanggapin mo. Sinaktan ni Jerome ang marami sa mga kapwa ko estudyante kanina. Ngayon, pinagbabayaran lang niya ang mga ginawa niya. Kung hindi ka kontento, magpadala ka ng mas malakas. Maghihintay ako. Tingnan natin kung gaano karami sa inyo ang kayang pangatawanan ang mga sinasabi nyo. Ang kanyang tinig ay dumaloy sa bulwagan, na kasing tatag at kasing lakas ng isang bagyong papasok, na umagaw sa atensyon ng lahat. Namula ang mukha ni Zeke sa galit. Galit na sigaw niya habang nakaturo kay Sebastian, mayabang kang tanga. Sa tingin mo ba talaga natatakot sa iyo ang mga alagad ko? Sige. Tama na yan. Magpadala ka ng iba, at isa-isa ko silang ibagsak hanggang sa aminin ninyong lahat ang pagkatalo. Bahagyang napangisi si Sebastian. Sumosobra na siya. Ang lakas ng loob niya. Siya ay kumikilos na ang aming sekta ay nasa ilalim niya. Mr. Zeke, hayaan mo akong harapin itong mayabang na tanga. Galit na sabi ni Freya. Ang mga alagad ng Lacuna sect ay galit na galit, ang kanilang galit ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan ngunit si Sebastian ay nanatiling nakatayo at malamig na tinitigan si Zeke. Puno ng panghahamak ang kanyang tingin kay Zeke. Sa sandaling iyon, nagkakagulo ang mga tao. Naramdaman ng ilan na walang ingat si Sebastian, na lantarang lumalaban sa isang kasing kapangyarihan ni Zeke. Ang iba ay hindi maiwasang humanga sa kanyang kumpiyansa at lakas, na natagpuan ang kanyang mga salita na makatwiran. Tinitigan ni Stephanie si Sebastian na may paghanga sa kanyang mga mata at determinadong maging kasing lakas niya balang araw. Sa kabilang banda, naakit si Shannon sa kanyang karisma, na higit na nakakabighani sa kanya. Namutla ang mukha ni Zeke habang natulala sa hamon ni Sebastian. Madilim ang kanyang mukha sa galit, ngunit sa nagbabadyang presensya ni Enrique, nagpigil siya. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Sebastian na halos hindi na itago ang galit. Ang tanga niya, lantaran niyang ginalit si Mr. Zeke ng ganon. Nagpapakamatay siya, panunuya ni Ramiro matapos magising di nagtagal. Nang marinig niya ang sinabi ni Sebastian, wala siyang ibang ginawa kundi ang pangungutya sa kanya. Bulong ni Damon sa sarili, maaaring nag-e-enjoy siya ngayon sa spotlight, pero ang kay-abangan na ganyan ang makakasira sa kanya. Magbabayad siya ng malaki. Karamihan ay sumang-ayon na si Sebastian ang nagtutulak sa kanyang kapalaran. Naghuhukay siya ng sariling libingan sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Zeke sa harap ng lahat. Hindi hahayaan ni Zeke na mag-slide ito nang hindi siya tinuturuan ng leksyon. Isa siyang papansin na hanggal, hindi niya alam ang sarili niyang limitasyon, nakangiting sabi ni Juniper habang nilalapag ang inumin. Bagamat maaaring natalo ni Sebastian si Jerome, sa mga mata ni Juniper, si Sebastian ay hindi hihigit sa isang bahagyang mas malakas na istorbo. Hindi na siya nag-abalang makisali dahil ayaw niyang ibaba ang standard niya. Gayunpaman, tila wala sa mga nakababatang henerasyon dito ang karapat-dapat na harapin siya. Isa lang siyang one-star demigod. Si Jerome ay napagod sa lahat ng pakikipaglaban bago mo siya sinamantala. Ngayon sa tingin mo ay maaari kang magyabang. Tuturuan kita ng leksyon. Isang tinig, na tumutulo sa pangungutya, ang pumutol sa ingay na parang isang figure ang lumitaw na parang mula sa kung saan, huminto ilang dipo lang mula kay Sebastian. Naglaro ang ngiti sa kanyang labi, kumikinang ang mga mata sa saya. Iyon ay si Landon Day mula sa Gaudium sect. Isa siya sa kanilang nangungunang mga batang eksperto, at 25 taong gulang pa lamang. Isa na siyang 2-star demigod at mas malakas kaysa kay Jerome. May problema ang taong ito. Tama si Landon. Tinalo lang ni Sebastian si Jerome dahil nakalaban na si Jerome ng maraming laban at wala sa buong lakas. Si Landon ay isang 2-star demigod. Sa part para sa kanya. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa mundo ng paglilinang, ang paglampas sa isang mas malakas ay napakahirap makamit.
Alam ng lahat na ang mga diskarte sa pagsasanay sa Skyla Academy ay hindi kasing pino gaya ng mga itinuro sa mga pangunahing sekta. Kahit na sa parehong antas, ang mga mag-aaral sa akademya ay dahado. Dahil si Sebastian ay isang buong ranggo na mas mababa kaysa kay Landon, ang mga posibilidad ay tila imposible. Kabanata 875. Sa sandaling pumasok si Landon sa bulwagan, ang masiglang Saturday ay agad na nawala. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng kislap ng pag-asa sa mga alagad ng Lacuna sect, lahat ay umaasa na tuturuan ni Landon ng leksyon si Sebastian. Bahagya pang tinitigan ni Sebastian si Landon bago niya tinasa ang antas ng kanyang kapangyarihan. Isa lang siyang 2-star demigod. Kung gugustuhin niya, maaari niya itong talunin ng isang sampal. Wala akong balak pumasok, pero masyado kang maangas para sa ikabubuti mo. Kailangang may maglagay sa iyo sa lugar mo. Malamig na ngumisi si Landon. Hindi sumagot si Sebastian, tanging isang mapanoksong ngiti. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita, umatake si Landon. Ibinahagi niya ang kanyang enerhiya, at nilamon ng apoy ang kanyang kamay, na ginawa itong isang nagninangas na sandata habang sumusugod siya kay Sebastian. Nanatiling walang abala si Sebastian, summoning active at passive energy para bumuo ng protective shield sa harap niya. Habang ang apoy ay nakikipagsagupaan sa aktibo at passive na enerhiya, ito ay sumirit at pumuputik, na nagpapadala ng usok sa hangin. Sa malabong paggalaw, nawala si Sebastian. Isinagawa niya ang Phantom Stride at mabilis na kumilos. Nakakabighani ang kanyang bilis kaya hindi na siya masubaybayan. Natigilan ang mga tao sa kagandahan at husay ng kanyang mga galaw. Anong klaseng footwork iyan? Masyado itong kakaiba, may nagsabi sa pagkamangha. Iniiwasan niya ang atake ni Landon na parang wala lang. Dagdag ng isa pang boses. Ang pagkabigo ay nagsimulang humawak kay Landon habang ang kanyang mga pag-atake ay patuloy na hindi nakuha. Pinalakas niya ang tindi ng apoy, umaasang makakarating ang isang tiyak na suntok. Gayunpaman, masyadong pino ang mga galaw ni Sebastian. Madali niyang maiwasan ang mga pag-atake sa bawat oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Sebastian na sapat na ito. Sa kanya sinampal sa mukha si Landon. Isang malakas na hampas ang narinig. Matalas at hindi mapag-aalinlanganan ang tunog habang pinuputol nito ang katahimikan sa bulwagan. Bumagsak si Landon sa sahig, tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Habang nagpupumiglas siya sa pagtayo, puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Natalo. Ako. Paano ito nangyari? Bulong ni Landon sa sarili. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik ang bulwagan. Walang mahanap ang mga salita upang ilarawan kung ano ang katatapos lamang nabuksan. Inakala nilang madaling madaig ni Landon si Sebastian, ngunit sa halip, natalo siya ng walang pagsisikap. Imposible to. Si Landon ay isang 2-star demigod. May nauutol. Sino ba si Sebastian? Paano siya naging ganito kalakas? Nagtatakang tanong ng isa. Dumilim ang mukha ni Gage. Hindi niya akalain na matatalo ang isa sa pinakamagaling niyang disipulo sa hindi kilalang estudyante mula sa Skyla Academy. Gayunpaman, hindi maitago ni Enrique ang kanyang kasiyahan. Lubos siyang humanga sa ipinakitang kapangyarihan ni Sebastian. Si Roman ay nakangisi hanggang tenga. Nalampasan ni Sebastian ang lahat ng inaasahan. Tumingin si Sebastian sa mga tao at bahagyang ngumiti. Sino pang gusto? Kumpiyansa niyang tanong, na parang nang ahas sa silid na hamanin siya. Sa sandaling iyon, siya ay naging hindi mapag-aalinlangan ng sentro ng atensyon, nakatayo ng matangkad at namumuno sa espasyo na parang siya ay kabilang doon.